Okay, so let's discuss this pasteboard problem in HPGA, specifically sa Geotechnical Engineering, na lumabas noong November 2018. So, kita ko kasi lagi ito tinatanong sa group eh. So, sige, parang in demand siya. Lalo na sa mga self-reviews. Okay, so this one is under Soil Classification System. Okay, specifically under USCS, Unified Soils Classification System. Kasi we have three. Yung USDA, United States Department of Agriculture, and yung AASHTO, American Association of State Highway and Transportation Officials. And ito, Unified Soils Classification System. So yun lang yung dalawa yung labasin, yung AASHTO and itong USCS. Yung USDA, di ko pa nakita eh. Or baka tinatanong yung ano lang, um, tag nito? Yung sa soil, yung range niyan, types ng soil, kung ano yung sheave opening na magpa-pass through, 'di ba? Para ma-classify mo siya. Either gravel, sand, silt clay, mga ganun. Okay, so let's solve this. So sheave analysis of soil samples A, B, and C is as shown. Ito yung given particle size distribution curve. Yung iba kasing given ay ano eh, naka-raw data. May video na tayo dun. Ito. May 2015 or rather. So ayan, ito. Naka-raw data yung binigay. And then, pwede mo siya i-plot. Pwede rin hindi. Kasi pwede mong gamitan ng computational. Tag nyo to. Interpolate mo na lang. No? So, dito, binigyan tayo ng graph. So, no choice tayo, kundi graphical solution ang gagawin natin dito. Magbabasa tayo nitong tawag natin semi-logarithmic paper kasi to since yung x-axis lang yung naka-logarithmic at yung y-axis naka-arithmetic. Okay? O, ganito lang siya. Paano babasahin to? Naka-logarithmic kasi to. Kaya hindi yan yung alam mong naka-arithmetic scale. Ang scale nito ay naka-logarithmic. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Then 4, 3, 2, 1. Di ba? Pansin mo, hindi equal yung spacing nila. Then ito, ano naman, by tenths, 1/10. So, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. Ito naman, by 100, 1 over 100. So, 0.09, 0.08, 0.07, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito, by 1,000. So, 0.0019, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0.002, 0.001. So, ganun lang. Yun lang. Yun yung mga opening sa bawat sheave. Ito. Ito yung opening ng number 4 sheave. Ayan. 4.75. Opening ng number 10 sheave. Ayan. 2 mm. Opening ng number 40 sheave ay 0.420. And opening ng number 200 sheave ay 0.075. So yun lang naman yung mga importante dyan. Pero mababawasan pa yan. Ang titignan natin dito ay, ayan na, ito na yung graph na gagamitin natin for USCS. Okay, so first, is classify mo muna siya if coarse grain ba o fine grain. So, paano? O, translate natin to into inequality. So, if more than 50% of, may kulang dyan eh, if more than 50% of coarse fraction nata yan, of fraction, retained on number 200 sheave. So, pansin mo kasi naka-percent finer yan, di ba? So, dapat lahat, convert na lang natin to percent finer or percent passing. Pares lang yan sila. Bale, ang percent retained, sa-subtract mo pa siya sa 100. Okay, so more than 50% of coarse fraction retained. So, parang isulat ko siya as R200, no? So, more than, greater than, ano yun, 50% ang retained. So, kung gagawin ko siyang finer, papalitan ko na lang. So, more than. Okay, so finer, F ng 200. Ibig sabihin yan, ano ba yun? F200. Percent passing sa number F200 na sheave ay 50% or more. Less than 50%. Less, ano na tayo dito eh. Yung complement niyan eh. Alright? Pero actually,
Di ba sabi dito, more than 50% of fraction retained. Dapat, kung more than 50%, ang complement nun, less than equal, di ba? Kaso kasi, nandito na yan 50% or more. So, wala na tong equal na lang. Tanggalin natin yung equal dyan. Dito natin ilalagay. Kasi di ba di naman pwede mag-overlap yan? Ano yun? Pag sakto lang, mamimili ka. So, dapat isa lang yung isa lang yung may equal. So, ibig sabihin, itong isa, lagyan niya ko 50% or more passes number 200 sheaves. So, F200 passes. So, ayun, greater than na siya. 50% or more passes. Greater than equal to 50%. Ganun. And then, given na, unahin muna natin to, naka-course fraction na siya. Given na course fraction na siya, either gravels na lang yan or sands. Either gravels or sands. So, ayun. Sabi mong gravel, more than 50% of course fraction retained on number 4 sheave. Napansin niyo ano mga kakailangan nilang natin? Number 200 sheave, number 4 sheave. Okay. So, more than 50% of course fraction retained. Pares lang dito, di ba? Course fraction nga. Kulang lang yung kanina. Course fraction. Retained on number 4 sheave. So, itulad ko na lang dito. F4 nga lang siya. Ito, mixture garden. F4 less than 50%. So, ibig sabihin, ang nagpa-pass through sa number 4 sheave ay less than 50% lang para masabi mo na gravel yun. Pag sand, 50% or more coarse fraction passes number 4 sheave. So, F4 is greater than equal to, kasi or more, 50% or more, right? So, F4 is greater than equal to 50%. Ganun lang. Then dito, liquid limit na lang naman yan. Madali na lang yan. Pero wala kasing binigay na liquid limit eh. So obviously, wala kang magiging sagot dito. O walang binigay na liquid limit eh. Dito sa refined grain soils kasi, kailangan given yung mga liquid limit. Wala. Particle size distribution lang binigay sa'yo. Buti sana kung raw data katulad nito, yun, may liquid limit, plastic limit. So makukuha mo yan. Diba? So ibig sabihin, restricted na sa coarse grain size ang lahat ng sagot natin. Ganun lang. Wala tayong magiging sagot dito. Okay, so eto na. So given gravel siya, eto, iisa lang talaga to. Baka panlito, no? Iisa lang to sila. Di yan mahati. Iisa lang yan. Yan yung clean sand, clean gravel. Parang nakalilito kasi pag ginanyan kasi hinati pa siya, no? O iisa lang yan sila. Kumbaga ito, tsaka to. Given na nandito ka na siya sa taas, ayan, mahati na yan dito. Gagamitan naman natin yan ng coefficient of uniformity and yung coefficient of, ano yung isa? Ano yung isa? Uniformity, coefficient of gradation, no? Okay. CUCC? Or yun na yun? Sige. Ayan. Then dito naman sa sands, ganun din. Parehas lang din dito. Coefficient of uniformity and coefficient of curvature pala yun. Ayan. Okay. So, continuing. Ayan, CU for coefficient of uniformity or coefficient of gradation. Parehas lang yan sila. And yung CC for coefficient of curvature. So, kabisado pa naman ba formula niyan? Lagay ko na lang. Meron ba yan dito? Ito naman pala. CU ay D60 over D10 and CC ay D30 squared over D60 by D10. Sulat na lang natin yan mamaya. So, ganun lang. So, paano nga ba yan? Ano una nating hinahanap dyan? First ay, yan, classify soil A muna in accordance with USCS. Okay? So, una nating titignan, F200. F200, F4, ayun lang. F200 and F4. Actually, meron pa to eh. F40, nasaan yung
Ayun lang ba? F200, F4. Oh, sige. Yun lang muna. And F12, ay F200 nga kasi 5 and 12. Okay, tama. So F200 and F4 lang kailangan natin. As of now, F200, ito. Lagyan ko na lang ng linya para yun yung maging guide natin. F200 and F4. So, ayan dito. Ayan. So, kung saan yan nag-intersect, okay. So, i-red ko na lang tong horizontal. So, for soil A, ayan no. So, saan nag-intersect dyan yung ano? Saan nag-intersect dyan yung F200? Wala. Dito na siya sa baba eh. Na yun, banda oh. Kita pa ba yan? 'Di ba? Wala na no. Ayan no. Zero na yan. Ibig sabihin, kung zero yung, ayun, zero na yung F200 niyan, walang nag-pass through dun eh. 'Di ba? So, filtered na siya before pa dumating dun. So, ayun nga. Lagay natin. 200 dito sa soil AI. Lagay na lang natin. Copy lang. F200 sa soil AI. Kahit ano na lang, less than or equal na lang, no? Less than 50%. That is zero eh. 'Di ba? Is zero. Sige nga, ilagay ko na lang din. F200 ay, yun, mag-zero. That is less than 50%. Okay, next. So, ibig sabihin, dito pa lang masasabi mo na coarse grains siya. CGS. Coarse grained soils. Coarse grained soil na siya. Less than 50% eh. Yung next is either sand, gravel, or sand. So, F4 naman, kung less than 50 or greater than equal to 50. So, F4, ayan. Ayun, dito sa banda. So, mga 98, pwede na yun, no? Ayun, no? Saan siya nag-intersect? Yan, no? 90 to 100. So, 95 gitna. 98, pwede na. 98. And that is greater than, ano? And that is greater than 50. So, passing F4I, 98%, and that is greater than 50%. So, greater than 50%, therefore, sands na siya. So, ang tanong na lang is either clean sands or sands with fines. So, yun, less than 5%, kailangan nga talaga. Ang fines na tinutukoy dito ay ito, F200. So, dito ko na lang siya ilagay sa taas. So, and that is 0% also less than 5%. Ito, less than 5% fines. So, either CU or CC. Ito na lang yan. Either GW, saan ba? Saan pala tayo, no? SW or SP. Dito na tayo. Lagyan ko nga. CGS, tapos SANDS, tapos, ano na. Either ito or ito na lang yan. So, less than 5% ang fines, ito na rin yan. 'Di ba? So, if less than 5% ang fines, ito na lang. CU and CC na lang titignan natin. Ganun. Less than 5% ang fine, CU and CC na lang. So, sends with fines. Ano ko ba siya sulat? Ano ba? Less than 5% clean sends pala. Clean sends. Okay? And then, ayun, CU and CC na nga. So, kailangan natin ng D10, D60, and D30. Dami, no? Kailangan natin i-check yan eh. CUI, lagay ko nga formula. Ang CUI, D60 over D10. Tapos ang CCI, akin CU, uniformity coefficient or coefficient of gradation. Itong CCI, coefficient of curvature. D30 squared. Kabisado na ba ito? May mnemonics ba kayo dito? D30 squared. Kabisado ko na lang ito eh. Over D60 by D10. Ay, ba't ko nalagyan? Bakit 10 lang nalagay ko? D60 by D10. Bakit dito ano lang nilagay ko? D10 lang. D60 over D10.
Ganyan. So, kahit ito na lang ilagay ko eh. Kailangan natin ng D10. Ibig sabihin yan, diameter dun sa 10% passing. D10, D60, and D30. Or D30, D60. Sige, yan na lang. D60, then D30. Ganon. So, para sa D10, hanapin natin yung 10% passing. Ayan. So, tatapat lang natin dyan, no? Yung nagawa nating line. Then, titignan mo, saan siya nag-pass through. Ano yung nag-intersect doon? O, ito, sadyain na lang natin yan. Parang pangit naman na ito. Pabayin ko nga kulay. Green. O, ito, yan, yung 10% passing yan. 10% passing yan, di ba? Ano yan? Paano babasahin yan? Blue nga ulit ako. Or ito na lang na blue. Ayun o. Kita ba? Saan ba manipis? Lumampas. Sige. So, ayan. So, di ba 1 to? Ito, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5. Ito yung 0.4 eh. 0.5 to. Ayun, 0.5 pala. 0.5, no? 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5. So, ayun. Nandito ay, for D1 ay, 0.5. For soil 1 pala ay, 0.5. Ayan, D60. Next ay yung D60 and D30. So, ito yung D60, 60% passing. And then, ito yung soil A niya. Ayun. Dito banda. Ayun. Diyan siya nag-intersect. Diyan naman siya. Ilagay naman natin yan. So, paano mo babasahin yan? Yan, paano mo babasahin yan? So, that is in between 2 and 1. So, ito kasi, kapag logarithmic, hindi yan yung gitna ay 0.5. Kasi tignan mo to, between 1 and 10, no? 1 and 10. So, nasan yung 5? Dito, shifted to the left, no? Palapit siya sa malaking number. Ito, 2, then 3, then 4, then 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dito, mga siguro to 1. So, dito mga 5 na to eh. So, mga 2, 1, 2, 3. Mga 3 siguro, 2.5. I-3 na lang natin. Ganun. Tensiometer lang talaga. Tension method. 0.3 na lang. 1.3 pala. Kasi in between 1 and 2. Tama? 1 and 2.3. So, mga ganyan. Pwede na yan. And lastly, yung D30. Ito lang talaga matagal, no? Mabilis lang naman to kapag na-practice niya na talaga. D30. Ito naman yan. Dito siya tumatama. Ayun, sumakto sa intersection. Isadyain na lang natin. Ayun, no? Sakto siya dito, di ba? Sa 0.9. Ayun, no? Di ba? So, 1.9 to. 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4 eh, no? 0.9. Pwede na yan? Pwede na yan. 0.9. Ayun na. Meron na tayo. 0.9. Ayun. And so, lagyan na lang natin ng ano, para isang linya lang talaga. CU ta CC na lang. CU then CC. Alam naman na formula. Yan naman na sa baba. Direkta natin. CU ay D60 over D10. D60 ay 1.3 over D10 ay 0.5. Nag-times 2 lang, 2.6. 2.6. 2.6. Ang CC ay D30 squared over D60 by D10. Tanggalin ko lang tong, ayan, over. Tapos, D60 niyan ay 1.3. Ang D10 ay 1.5. Tama. Then D30 squared na lang sa taas. D30 ay 0.9 squared. 1.25.
1.25. Ganun. And then, ayan na. Check na natin. If CU is greater than 6, and to take note, and. So, dapat parehas masatisfy. Na CU is greater than 6, ay dito pa lang, hindi na eh. 2.6 lang to eh. 2.6, diba? So, X na yan. O, edi ito na yun. Pero patunayan natin. CU is less than 6. Tama, kasi 2.6 yun. Yan, 2.6. Take note, and or ang ginamit. So, pwedeng masatisfy, pwedeng hindi. So, isa pa lang masatisfy, pwede na yun. Pero check din natin to. Paano ba yan? Ay, may ano? May footnote siya, letter C. Okay, yun pala yun, yung formula. Okay, so paano yan? Ganyan ba yung standard? 1 is less than CC, but CC, 1 is greater than CC, but CC is greater than 3. Pwede ba yun? Actually, sa isang reference, pinag-flip, ay ano yan, hiniwalay yan. Ang ginawa, yung sa kay Brahadas na, dati pa kasi ito eh. Ito yung kay ano eh, kanino pa ba ito? Kay Otterberg. Ay, Casagrande. Okay, Casagrande. Kaya 1 is less than C. So, ibig sabihin, C is 1 is less than... Ay, tama naman to, di ba? Ay, ito pala, tinutukoy ko. Ano ba yan? Ito yung tinutukoy ko. So, 1 is greater than CC and CC is greater than 3. Pwede ba yon? Mas malaki si 1 sa coefficient of curvature, pero yung coefficient of curvature mas malaki sa 3. So, hinati yun. Ang ginawa doon, 1 is greater than CC, di ba? Ibig sabihin, CC is less than 1. Or, di pwedeng and yan, kasi di yan mangyari at the same time. Either CC is less than 1 or CC is greater than 3. Ganun siya. Tingnan nyo dito. Ito yung reference kanyan eh. Yung kay Brahadas. Ayan o. Ayun o. CC is less than 1 or CC is greater than 3. Hiniwalay na sa ganyan. Nakalilito lang kasi kapag nakaganon. Di ba? So, sige. Tanggalin ko na nga to. Okay naman na tayo dun. Ayun, so less than 1 or greater than 3? Oh, less than 1, greater than 3. Hindi naman na-satisfy, pares lang. Pero kasi, ang sabi dito, and or naman eh. So kahit isa lang masatisfy mo, ito satisfied na. Eh di, yun na yun. SP na yan. Di ba? So ito na yung for soil 1, SP. Soil A rather, SP. Ganun. Paano yung sumunod? Gagayahin na lang natin yan. SP. Soil B naman in accordance with USCS. Ano una? F200 then F4. F200. Ito yun, F200. Dito yan banda. Ano, pwede ba yan pilitin? Mga dito. Less than pa rin naman. Ang kailangan lang naman natin is, ano no? Greater than 50 or less than 50. And yung fines na rin, kailangan natin i-check yun. 12%, 5%. Ayun, dito banda siya. Pwede mo na ipilit dito eh. Mga 39. 39%. Di ba? Dito ka ba matatagalan? 39 or 38, mga ganun. Di ba? Dito siya eh. 38 na nga lang, 39. Sige na, 39. Tagal mag-decide. 39% ang F200. So, ganun. Para sa soil B, ang F200 ay passing through F200 ay 39%. And that is still less than 50%. So, coarse grain nga pa rin siya. Lahat naman siguro yun, coarse grain, di ba? Tingnan natin. Then, ang F4, ayun. Number 4% passing. Number F4. Yung passing sa number 4 shape. F4. Ayun, napakalaki. 100? Sagad na sagad. Ayun, ito yun. Di ba? Yun, ito yung soil B natin. Sagad na sagad. 100%. Tama ba? Pwede. Oo, sagad siya dun eh. O, ganun. F4. 100%. Tama naman.
F4. 100%. That is greater than 50%. So, sans pa rin siya. Sans pa rin siya. Same lang sa nasa itaas eh. So, check mo na lang if D60, D10, D60, D30. D10, then D60, then D30. Balik tayo, D10, 10% passing. 10% passing. Andito, ang layo. Wala ka, kukulangin ata ito ah. Kukulangin to para sa kabila. So, ito yung soil B pala natin. Kukulangin pala sa palitan ko nga. 10% passing. Dito pala sinagad ko dito. Ayan, edi whoops na yan. Ayan. So, dito pa sa banda. Layo. Pwede na ba to? Ayan. So, paano yan? Anong basa niyan? 0.1, 0.01, 0.0098765, 0.005. Tama? 432 eh. 0.005. Dito. Nababa naman. 0.005. Iba na yan sa kanina. 0.005. Ano yan ha? Ang unit niyan, millimeters, diameter yan eh. Ay, 0.005. And then ang D60 ay D60. 40, 50, 60. Tama? So, soil B. Ito naman. Nasa gitna? Dito, nasa gitna. Ayan, ito. So, saan yan banda? So, ang between niya ng 0.4 and 0.5, no? Kasi 1, so 0.9, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4. 0.4, 0.5. So, hindi yan gitna. Hindi yan 0.45. Okay. So, dito yung 0.45 eh. Mga 0.43. Pwede na siguro. Mga ganun. 0.43. Yan, tensyometer lang talaga. 0.43. Lastly, D30. 30% passing. Ayan. So, layo naman ito. Dito banda. Pwede ko na ba sadyain dito? Ito, pwede nito kalahati. Ayun, no? So, ano to? 0.1, 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01. Ayun, 0.04, 3, 2, 1. 0.04, 0.03, 0.039. Pwede na nga 0.04 eh. Estimate na lang naman. No? Okay na yan. 0.04, 0.05, and 6, 0.08, 0.9, 0.04. Sige, pwede na yan. For 30% passing, 0.04. 0.04. Then, yan na. Masasolve na natin yung CU and CC. Okay, CU and CC. Lagay na lang natin. CU. D60, 0.43 over D10, 0.005. 86, ang laki. Ang laki. CC naman ay, babalikan ko na lang, D60 squared, D30 squared, ano yun, 0.04. 0.04 squared over D60, D60 ay 0.43 times D10 na 0.005. 0.7 lang. Okay. So, given na sans siya, ayun yung 12% pala. Kalimutan ko lagi. Less than, greater than 12%. And this time, greater than, ano na siya, greater than 12%, no? So, clean. Ano na to? Sans with finds. So, may konting, fines. More than 12% fines. Ayun lang. Bakit ang sans with fines na ba? Tama, di ba? F200.
andito na sa banda. Greater than 12%. Sends with fines. So, ayun. Ang kailangan mo na lang i-check ay if ito SM or SC. May plastic ano ba? May plasticity index ba? Wala namang binigay, di ba? Paano yan gagawin dyan? Ibig sabihin, pag ganyan, no, not plastic. Oh, not plastic na yan. Ibig sabihin, PI is less than 4 ang gagamitan, walang binigay. Kasi ito talaga yan 12% fines, di ka naman pwede pumunta dito. Diba? So, ayan. So, PI less than 4 na yan. Kasi, ibig sabihin, walang binigay ng plasticity index, not plastic na yun. Ganun. PI is less than 4. So, ayan, nandun na rin yung 0. Diba? So, ito na yan. SM pala yan. Oh, ayun. Kasi ito, nandito na tayo, na-filter na tayo sa sense with fines Yan na. So, ibig sabihin, SP nga yan. Same na answer sa ano, no? Same na answer. Kasi RF. Una kong sagot dito, SP. Pero di ko napansin yung fines ay greater than 12% pala. So, ayun. And lastly, classify soil C in accordance with USCS. Again, so soil C. Okay. Pero tingnan mo yung choices. Bakit hindi niyan dual? Ibig sabihin, hindi mo na magagamit to. 'Di ba? O, ano ba yan si soil C? Tingnan nga muna natin. Kung check natin yung 200, 'di ba? F200 yan. Yan, finer pa. F200, ibig sabihin, percent passing ng number 200 sheave. Okay. So, soil C. Ito. Oh, sakto. 70? O, yun. Greater than 50% na nga. Ganun. Greater than 50% na nga siya. Ayun, 'di ba? So, 70%. Pwede na yan. Kahit ano, estimate mo lang yan F200, that is equal to 70%. Oh, that is greater than 50% na. Ibig sabihin, fine grained na pala yan. Greater than 50, walang liquid limit. Less than 50 or 50 or more na lang naman yan. No? Sige. Okay. So, ang sunod niyan is liquid limit less than 50. Obviously, less than 50 na yan. So, ito na yan. Pero ito nga ba yung, wala kasi ito sa choices So, anong gagawin natin kapag ganyan? Sundin natin yung nasa choices. 'Di ba? So, ang i-check mo na lang is ilan dyan yung, ito, silk. M for silk kasi galing yan sa word na mo Mo. Kalimutan ko lang yung, anong country yon. Then, S sand, G for gravel, and C for clay. So, ayun, i-check lang natin. Unahin natin tong silk. Ito may binigay naman ganyan. May guide ka naman Unahin natin yung silk. Ibig sabihin, kapag nag-pass through yan, dito, hanggang sa kabila, ayun na yung silk. Ito hanggang dito, mga silk yan. So, ano mo lang, kunin mo lang difference niyan. Huwag ko nga tatanggalin kasi dito lang naman siya na iba. Ayun, ayun, hanggang dito. So, galing pag nag-pass through siya sa 0.075 and then retain sa 0.002 na opening, yun, classified yun as silk. So, ganun. So, ibig sabihin, ililes mo lang yan. Kumbaga, ito yung mas marap na taas 50%, 70%. Narekta mo na yan, 70% minus. Ilan to? Hanggang dito. Kahit ano, estimate lang yan Okay na yan. Dito, di ba? So, LC na tayo So, nasan yan? 0.02? Nasa 0.02 and then ito ay 10 siguro. Ito ay 15 So, mga 12.5. No? Kalahati siya ng kalahati 15. 12.5? Pwede na yan. 12.5.
70 minus 12.5, ilan yun? 57.5% ang silk. Lagay natin. 57.5%. Estimation lang naman to. Kasi meron naman talagang malaking discrepancy dyan. Hindi naman yan sila magdidikit. 57.5% ang silk. Ang sand. Ang sand ay pag nag-pass through sa number 4 shape, which is opening 4.75, and nag-retain sa 200 shiv na 0.075. So dito lang naman yan nag-umpisa. So ibig sabihin 100% nag-pass through. Tapos ang na-retain ay ng finer ay ito. So sakto naman 70. So 100 minus 70 lang yan. 30%. Ganun. 30%. And then yung sa gravel, ayun. Ito obviously zero na yan. Di ba? Wala ka namang nakita na sa left niyan. Pag yan lang yung nare-retain sa number 4 na shield. So gravel, 0%. Saan yung ano ko? 0%. Then for clay, meron pa sa clay. May natitira pa. Ililis mo rin yun, syempre. Ay, iba ba to? Kahit at ano lang tignan ko. So clay, di ba? Pag nag-pass through siya sa number 0.002 and then wala nang limit. Wala nang limit para sa ESCS. So ito yan, so you'll see. Ano yan? Ayun yung sabi ko kanina na 12.5%. Ibabawas lang natin to. Ito yan, see. Mga 8 na rin yan. Sige, gawin na natin 8. So 12.5 minus 8. Pentameter lang naman yun, 4.5. Ayun. 4.5. Alin dyan pinakamalaki? Di yung silk. Diba? 4.5% lang to eh. O siya, greater than 50. Lampas kalahati pa nga. Kaya silk ang sagot natin dyan. Ayan. Same ba sa Same din ba ng sagot sa Sierra? So, ayun. That is my answer. So, ang tawag natin dito, poorly graded sand, which makes sense naman. Sand siya, pero poorly graded, ibig sabihin, hindi niya nasakop lahat. Kumbaga dito, pag ganyan yung nakikita niyo. Pag ganyan siya. Isang malaking pababa. Hindi pa ganito. Ito may pagka well graded, pero pwede ring step no? Ito yung pagka-step niya kasi dito poorly graded banda. Poorly graded, ito yung sakop lahat. So ano nga ba yung naging sagot natin sa 2? So ito, silty. Ayan, silty sand naman to. Yung unang letter yun yung dominant. So silty sand. Ito ay poorly graded sand and ito ay simply silt lang. Silt. So mga fine grained soils. So itong dalawa, coarse grained soils. Ito lang yung fine grained silt. Pero wala siyang combo. Since yan lang yung pinipili sa choices. And also, wala rin kasing liquid limit. Kung may liquid limit yan, binigay, edi either ito yung mapapalabas mo. Liquid limit and plastic limit kailangan natin dito kasi yan. Kailangan natin ng plasticity index. And paano mo makuha yun? Liquid limit minus plastic limit, di ba? Yun ba yung PI, lalaki pala. Ano nyo doon? Anong mnemonics nyo doon? So, ayan. PI, lalaki pala. So, ayun. And I guess that's it for this problem. Double check ko nga lang. Same ba yun? Then may ito, yung isa, kung gusto nyo nang nakarodata naman, ito may nagawan tayo with, touch ko na lang. So, ayun. So, this is our answer. Yan, same naman. SP, SM, then yung silk. No. So, ganun lang. That's it for this problem. Hope you learned something. Ito pala kapag yung other opening, kasi madalas tinatanong yan. Or that passboard, tinanong yan alam ko. Ano yung openings sa ganitong number ng shape? Hindi nagkakabigayan. So, yun, be familiarized na lang din. Yun. Good luck sa boards.
Thank you for watching.